Kailan lang naganap ang eksenang ito? Meron ka bang microphone, partner? Salita ka! Salita ka! Para marinig ka namin. Hindi ako makahinga amoy ng sabon. Hindi ka makahinga. Eh, nasa bewang pa lang yan. Hanggat hindi kayo nangungulaan. Try nyo. Grabe yung amoy. May allergy ka ba sa sabon? Wala po. Ay, paano ka naliligo? Hindi ko na alam. Help. Please, I'm gonna faint. Naka na, ano? Ano pa? Plant? Hindi. Hayop nga eh. Hayop. Oh, no. Hindi ko na kaya. Oh my God! Hayop. Yes, yes. Kaya ba natin ito? Oh, basta hayop. Hayop. Tumingin ka lang sa akin. Ako ang ultimate hayop. Kaya ba? Kaya? Ha? Julia! 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 Baka naman claustrophobic ito. Itong babaeng ito. Baka naman claustrophobic ito. Kaya mga kaibigan. Kailan lang naganap ang eksenang yon sa tunay na buhay? Nanigas siya at tumirik ang kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng isang pakontes na nasaksihan ng daang-daang libong manonood ng Itbulaga. Marami ang nabigla, pero hindi pa iyon ang kauna-unahang pagkakataon na pinagtakhan ang kilos ng dalaga. Julia Clarete, biktima ng kababalaghan. Unang napabalit ang pagkalulong daw ni Julia sa alkohol at sa droga. Ito daw ang dahilan kung bakit sa istasyong pinanggalingan niya ay pinagdudahan ang kilos niya dahil madalas daw ito wala sa sarili. Ito rin daw ang dahilan kung bakit butot balat na ang batang aktres. Ngunit nang lumabas siya sa Extra Challenge, may kakaibang napansin kay Julia. Wow, man, wow. Wala, ayaw. Andiyan na sila, andiyan na sila, andiyan na. Andiyan na sila, andiyan na sila. Sorry po, ginulo ko kayo. Pasensya na po, ginulo ko kayo. Andiyan na sila. Taray. Ay, naka! Pag mataas na, Ha? mas magdala sa kaliwa. Ang dami talagang, yun nga, nakapansin na you lost a lot of weight. I did lose a lot of weight. Diba? I must admit. Yeah. Why is that? Well, kasi nung May, muntik nang nag-rupture yung appendix ko. So About drugs? About drugs? Ako, I must admit, I tried some. Pero mga once, mga twice, parang, ay! Never ka na naging dependent? Never, I never even You mentioned kanina na may depression kang pinagdaanan. Is this yung best friend mo? And someone who was very, very close to me committed suicide nung marami akong hinanakit na dinaanan kasi malalim talaga yung root nung nangyari na yun. Alam mo yung, when you love someone so much, na kahit hindi kayo magkatuluyan ngayon, alam mo na kahit mag-asawa ka na, magkaroon ka ng anak sa ibang tao, alam mo pagtandaan nyo, kayo pa rin yung magkakatuluyan. Would you have a message for him? Would you say something straight from the heart? Why? Marami ang nahihiwagaan sa kanyang personalidad. Pero sino nga ba siya? Sa likod ng kanyang mga tawa nagtatago ang magkahalong lungkot at takot. Dala ng mga masasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Mga pangyayaring sumubok sa kanya upang maging matatag at lalo pang makilala ang sarili. Mga kaibigan, sabay nating tuklasin at kilalanin ang tunay niyang pagkatao. Ito po ang kwento ni Julia Clarete. Sino ba ako talaga? Paano ba ako naging? Ano yung dahilan kung bakit palagi akong pinagbibintangan ng mga taong bangag? Lasing. May topak. Nakaugalian na ni Julia ang pagmasdan at kausapin ng sarili sa salamin. At sa tuwing ginagawa niya ito, maraming pumapasok sa kanyang isipan, pati na ang mga alaalang ayaw na niya sanang balikan. Papa, bakit niyo po ako pinangalan ng Giselle? Bakit? Hanggang ngayon ba hindi mo pa alam? Alam po. Pangalang Giselle ay galing sa isang ballet. Kwento ng isang babaeng nagmahal ng tapat sa isang prinsipeng may mahal palang iba. Namatay si Giselle dahil sa sama ng loob. Pumasok siya sa daigdig ng mga engkantadang Willie.
Mga babaeng namatay. Ay, yelo ka na sa yelo ko! Isang gabi, Ano ba? Katagal-tagal yan! pinuntahan ng prinsipe ang libingan ni Giselle. Inutusan Hindi ng pa ako reyna nag-uutos eh. na mga wili si Giselle. Tagal mo! Inuuna mo pa kasi iba eh! Hinahanap ka na naman ba ni Alma? Si Giselle. Hindi naman sa'yo, pag ako nag-uutos, ako unahin nyo! Inutusan ng Eh ako reyna. nagpapasweldo sa'yo eh! Inutusan ng reyna. Huwag ka na makialam! Naninirya kayo eh! Kung kailan ako umiinom, saka kayo gumaganyan eh! Inutusan ng reyna ang mga wili. Tinataw mo lagi na sa'yo! Inutusan ng reyna ng Napainit mo mga ulo ko wili eh. si Giselle na isayaw ang prinsipe. Kaya ang ginawa ni Giselle, isinayaw niya ng isayaw ang prinsipe. Hanggang dumating ang umaga. At nakalaya na ang prinsipe. Bumalik na si Giselle sa kanyang libingan. Ibali lang hindi siya nakaganti. Masayang masaya siya dahil buhay ang prinsipe niyang mahal. Dahan ikaw kasi umikot-ikot eh. Nahilo ka tuloy. Nanay Vita, siguro po katulad ako ni Giselle. Kasi po pag malaki na ako, hindi po ako gaganda sa mahal ko. Kahit saktan po nila ako, okay lang po yun. Nanay, okay lang po? Mama, ba't palagi po kayo nag-aaway ni Papa? Hindi na kasi kami magkasundo. Paano po nagkaganon? Nawala na kasi ang respeto eh. Kaya nawala na ang pagmamahal. Nawala na rin ang pasensya. Konting di pagkakasundo. Nagiging malaking argumento, diskusyon, na uuwi sa sakitan. Ganyan din po ba mangyayari sa akin pag nag-asawa na ako? Bilis, bilis. Nanay, saan po tayo pupunta? Doon sa eskwelahan niyo. Pero maaga pa po, madilim pa. Mama, magsabi kayo ng totoo. Iiwan natin ng Papa. Mama, totoo po ba sinasabi ni Giselle? Ano nang mangyayari sa atin? Saan tayo titira? Doon na muna tayo sa mga lola niyo. Paano kung ayaw niya sa atin? Pwede ba namang ayaw niya sa atin? Nanay ko siya. Mga apo niya kayo. Hindi niya tayo tatanggihan. Tara na, baka maabutan pa tayo ni Vito. Dali ka. Saan kayo pupunta? Sa eskwelahan po. Eskwelahan? Ganitong oras, eskwelahan? Sinungaling ka, ay ka. Matapang ka na, ha? Matapang ka na? Dahil kailangan, dahil dapat. Gusto yung lumayas? Gusto yung lumayas? Hindi na kailangan tumakas! Ha? Hindi na kailangan tumakas! Ha? Lumayas kayo! Ha? Lumayas kayo, ha? Hindi ko kayo kailangan dito. Layas! Doon! Layas! Sige! Doon! Pasok! Layas! Sige, doon! Hindi ko kayo kailangan layas! Doon! Lumakas ka na! Layas! Layas! Hoy! Pabati mo yan! Ayaw ko ba? Kinapakapagpumukha ito! Kasi na! Nakakain mo! Nakakapuri ko kayo! Hindi ko kayo kailangan! Kung paliwala ako sa inyo, paliwala rin kayo sa akin! At kahit sa libe
natuloy ang paghihiwalay ng mga magulang ni Julia. Pansamantalang tumuloy ang mag-iina sa bahay ng kanilang lola habang hindi pa nila kayang magsarili. Lumayo man sila sa ama upang iwasan ang pagmamalupit at pananakit nito sa kanilang ina. Napalapit naman sa isang mapait na karanasan si Julia. Isang karanasang habang buhay niyang dadalhin. Si Mateo, pinsan mo. Mama! Mama! Rita, anong tingin mo sa nanay ko? Mukha naman mabait siya. Kaya lang, Ano? Alma, lahat ng apo niya na andito. May mga anak pa siya ditong nakatira. Paano niya kayo matutustusan lahat? Pupunta ako sa Amerika. May naghahantay na sa aking trabaho dun eh. Kailangan ko na lang mag-apply ng visa. Mama, aalis kayo? Anak, wala naman tayong choice, di ba? Sandali na lang, magka-college na mga kuya mo. Hindi naman natin pwedeng iasa lahat yung sa papa mo. Eh bakit po hindi? Siya ang papa. Giselle, anak, makinig kang mabuti. Gusto ko ilagay mo to sa isip mo, ha? Hindi masamang tao ang papa mo. Hindi lang siya mausay sa pagtustos sa mga pangangailangan natin. Minsan nga naiisip ko, yung siguro ang dahilan kung bakit nagiging mainitin ang ulo niya. Kung bakit nagiging mag-aang ang mga kamay niya sa akin. Alam mo, kung may pera lang tayo, sana kasama pa natin ang papa mo dito at hindi niyo kami iiwan? Anak, dito ligtas ka. Dito, walang gagawa sa'yo ng masama. Init. Paano
Julia noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. At nagpatuloy ito hanggang sa siya ay nagdalaga. Bagay na kinimkim niya sa sarili ng matagal na panahon. At nang hindi na niya makayanan ang bigat ng kanyang dinadala, ay... Tumigil ka nga dyan. Ano yung pinagsasabi mo? Ano naman kung nag-sign of the cross ako sa simbahan? Kuya, wala akong ibang kilalang born again na nagsa-sign of the cross. Eh, paano yung mga ibang katoliko? Yung mga naninibago pa lamang? Eh, di confused. No big deal. Tapos ang storya. No big deal? Uy, tingnan mo nga yung sarili mo. Itago mo nga yan. Uy. Naninigarilyo ka na pala? Uy. Ano? Bakit ba kuya? Ano bang problema? Hindi ako. Si Kuya Pao ba? Si Kuya Aldo? Ikaw? Ako? Ako pa? Huwag nga kayong chauvinist dyan. Purit kayo, 3 kayong lalaki, ako nag-iisang babae. Ako pinagtutulungan nyo. Ah, kuya naman, ako na nga pinaka-cool humandle ng mga sitwasyon. Ako pa yung pinagbibintangan yung problema. Cool. Eto, cool ba yan, ha? Sabi mo nga sa akin, cool ba yan? Kaya nasasaktan ako. Kung nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Mas matanda ako sa'yo pero hindi kita maalaga at hindi kita maprotektahan. May mga nangyayari sa'yo hindi mo sinasabi sa amin. Kuya, ano? Kuya, bitin mo nga ako. Kaya ko sarili ko. Intindihin niyo yung mga girlfriend niyo. Split na kayo? Wala ka ng girlfriend ulit? Sa tinanda kong to, hindi pa ako nakapagrelasyon ng seryoso. Kagaya niya si Aldo, si Pao. Hindi kami marunong magmahal. Dahil walang nagturo sa aming magmahal. Kuya, I'm sorry. Huwag kang mag-sorry. Hindi mo kasalanan. Alam mo, mag-ingat ka. Baka dumating ang panahon, magtaka ka, di ka pala marunong magmahal ng tama. Baka mabigla ka. Hindi mangyari sa akin. Naniba ako, kuya. Huwag kang magyabang. Baka mapahiya ka lang. Sige, kuya, labas mo lang yan.
Kamukha naman ang mama mo. Wala pa rin permanenteng trabaho. Parati na lamang yung tawag doon? Temp ba yun? Temp na lang ng temp, kaya walang mapadala sa atin ng regular. Sayang ako pupulutin magdaas ng high school. Makapag-college pa ba ako? Ayoko dun sa cultural center tulad ng papa, hindi naman nakakain ng culture. Magandang umaga, andyan ka na pala. Di halos nakatulog sa pag-aalala. Kamusta naman dun? Masaya ka naman ba? Tandaan mo lang, pag do'y sawa ka na. Bumalik sa akin, nangangakong ako'y naghihintay sa'yo. Tuparin mo ang iyong pangako, buuin ang puso ko. Bumalik ka lang. Pilit mang iwasan ni Julia ang impluwensya ng ama sa culture at arts. Sa bandang huli, ito pa rin ang kinabagsakan ng dalaga. At dahil likas na mahilig sa musika at may angking talento sa pag-awit, nag-audition si Julia sa isang TV program, subalit hindi siya natanggap. Sa kabila nito, mas lalo pang nagpursigi si Julia para abutin ang mga pangarap, ngunit kung saan-saan din siya madadala ng pagpupursiging ito. Bumalik sa akin. Oh, girls, we have a visitors. This is Mr. Cruz and this is Mr. Jacinto. This is Ana. Hi po. Join ka na sa akin. Okay. And Julia, this is Mr. Enriquez. Hello, sir. Good evening po. Join ka sa akin. Pwede. Sandali po pumunta kayo. Sasabihan ko lang. Julia, lika na. Julia, ano naman to? Anong kaartehan na naman to, Julia? Ate naman kasi, sinabi niyo naman sa amin, kakanta lang kami dito, tapos ikakast lang kami, tapos bakit pinapatibol ng ganyan? Julia, extra money to. Anong kaartehan na naman yan? Paano ka kikita? Ate naman kung mag-iinarte ako dahil dito okay lang, hindi di ba sabi mo kailangan mo ng pera? Kailangan ko ng pera, hindi ko kailangan ng DOM para magkaroon ng pera, no? Ayos na lang ako. Julia! Sa kagustuhang sumikat, kung ano-anong mga offers ang tinanggap ni Julia. Walang kamalay-malay na ang nagpresenta sa kanyang manager na nangakong pasisikatin siya ay bugaw pala at pilit siyang pinakilala sa kung sino-sinong DOM. Kaya't agad-agad niya rin itong iniwan. Alaga ko yan. Oo. Aba talaga. Nangangakong Oo naman. ako'y naghihintay sa'yo. Excuse me, oh. May hubang kasama ng kumakantang yan? Oo, alaga ko yan. Bakit ho? Ipapakilala ko siya sa pinakamahusay kumilatis na mga talent sa bansang ito. At kapag nakapasa siya, hindi lang ho siya magiging singer. Magiging artista rin ho siya. Magkakaroon siya ng mga TV show at mga pelikula. Hindi sapat ang minsang pagkabigo para mawalan si Julia ng gana na maabot ang mga pangarap. Sa halip, lalo siyang nagsumikap. May bayad o wala, lahat ng imbitasyong magtanghal ay pinatulan niya para lalo siyang mahasa sa pagkanta.
Nay, okay ka lang, Nay? Oo. Magmula ngayon, dito ka natitira sa kondo. Akin na po yung unit. Hindi pa. Huulog-hulugan mo yan katulad ng kotse. Paano naman babayaran ni Giselle yung mga pinagbibigay niyo? Mula ngayon, hindi na Giselle ang pangalan niya. Nay Vita, magmula ngayon, Julia. Julia. At huwag niyong intindihin ang mga babayaran niya at siguradong sa mga kikitain niya, mababayaran niya yon. Kita niyo kabago-bago pa nga lang, may TV show na siya. Excuse me? Pero mo kontrabida ka ni Juday. Paborito kang apo ni Tita Mitch. At ang direktor mo, Joey Reyes. Ha? At outstanding pa rin ang scriptwriter, Gina Tagasa. Julia, ngayon pa lang sasabihin ko na sa iyo ito. Hindi magandang kombinasyon ang showbiz career at ang pag-ibig. Mamili ka, showbiz career, na marami kang project at may pera ka, o boyfriend na wala kang project ni isa at wala kang pera. Pakitandaan mo yan. Oh, halina kayo, titingnan natin yung kondo. Tinandaan ni Julia ang mga binitawang salita ng kanyang manager. Kaya naman pilit niyang pinagbuti ang takbo ng kanyang career hanggang magkaroon siya ng sarili niyang pera at makapagpundar ng mga gamit. Pero sa paglaon, nangulila din si Julia at naghanap ng taong magmamahal sa kanya. Isang taong ipinagdasal niyang makikilala niya sa labas ng simbahan sa gitna ng ulan. Ito ang senyales na magsasabing natagpuan na nga niya ang lalaking itinakda para sa kanya. Ay, hello, Nay. Opo, pakisabi po pupunta na akong taping. Dumaan lang po akong simbahan. Pakisabi 15 minutes po, nandun na ako. Opo, bye. Ay! Sino? Nanay Vita? Alin? Yung yaya ni Julia Clarete? Nali. Hoy, telepono. Hello? Ay, opo, natanggap na po namin yung script pero hindi pa ho nabasa ni Julia. Pero pauwi na ho yun. Hindi ho siya malilate. Hindi ho, pakisabi na lang kay Tita Mids tsaka kay Direk Joey, hindi ho siya malilate. Aha. Alam ko ho yun. Sige pa. Salamat po. Hoy, sinasabi mo ba talaga lahat sa amo mo yung mga pinapasabi ko? Oo naman, ano? Oo naman. Bakit hanggang ngayon, hindi pa kayo nagbabayad, ni singkong duleng wala pa rin? Kasi dapat si Art ang nagbabayad. Anong si Art? Puro kayo art ng art dyan Bakit si Art ang magbabayad? Hindi naman siya nakatira kundi kayo. Magbayad kayo, no? Julia, let me explain. Explain! Ano nga explain mo? Buntis na yung isa? I don't love her. Tsaka ikaw naman yung mahal ko Leave me alone. Get out of here! Leave me alone! No! Leave me alone! Umalis ka na dito! Ayoko na makita mo yung mukha mo! Hindi pa nagbabayad si Art? May gamit pa ba ako sa loob? Wala na. Wala ka nang pwedeng bit-bitin.
hanggat hindi kayo nakakapagbayad. Pasalamat ka nga eh. Pinadadala pa sa'yo yung mga damit mo. Ay. Ano yan? Uwi na naman tayong San Pedro. Sa bagay, hindi ganun kahirap kasi may kotse pa naman tayo. Oh no, don't tell me pati yung kotse hinatak na. Sa kainitan ng kanyang kasikatan, magkasabay na nawala kay Julia ang kanyang mga naipundar at ang kanyang kasikatan. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking paghamon na haharapin ni Julia sa kanyang buhay. Thank you! Uy! Tama na yan. Stop it. Why not? Ha? Dahil isang lagok mo pa dyan, pag tinungga mo yan, pabaksa ka na dyan. Sino ka ba? Eh, Tunichi. Tunichi? Hi, I'm Julia. Don't worry, I know you. Kita ka sa TV. Well, Julia Clarete ka, diba? Artista ka. Oo, artistang walang show. Dati nakatira ako sa condo. Nasipa ako sa condo. Dati may kotse ako. Nahila yung kotse ko. Dati may manager ako. Ngayon wala akong manager. Dati may show ako. Ngayon wala akong show. Mabuhay mga artistang gaya ko. Uy, alam mo ba yung kwento ng balay na Giselle? Ano naman tinanong? Wala lang. Kasi parang nakikita kita pag nakikita ko yung papa ko. Ayun! Kaya pala nakakaganan kita ng loob kaagad. Kasi parang ikaw yung papa ko. Yung okay lang, free spirit. Kahit di yumaman, okay lang, basta masaya sa trabaho. Ako si Prince Albrecht. Patay ka na. Pinuntahan kita sa libingan. Ang sabi ng mga reyna ng mga wili, isayaw mo ko. Isayaw mo ko hanggat mapagod ako't mamatay. Dahil nung nililigawan kita, takda na ako ay kasal sa isang prinsesa. Pero hindi ako pumayag. Hindi ako pumayag na isayaw ka dahil ayoko mamatay ka. Dahil mahal na mahal kita. I love you. I love you too. Ilang taon na bang dumaan? Ilang taon pa ba dito sa tagpuan? Wala naman pala talagang multo sa sementeryo eh. Wala nga. Kung meron man, di nakita na natin. Oo nga eh. Tunichi, si Nanay Vita ko. Nay, si Tunichi. Ay, I'm Tunichi. Saan ka nanggaling? Nay, kinakausap po kayo ni Tunichi. Sagutin mo muna ako. Saan ka galing at saan ka natulog? Nay, nasasaktan ako, Nay. Nay. Excuse me. I'm going.
Tonichi, wait! Wait! Sa isang iglap, tila biglang naglaho ang lahat kay Julia. Sa kabila ng kanyang talento, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nakakalimutan ng industriya. Kaya napilitan si Julia na siya mismo ang magpresenta sa sarili sa iba't ibang tao para lang makapagtrabaho. At bagamat nagkaroon siya ng kasintahang may kaya at pilit siyang tinutulungan, hindi siya kailanman umasa dito. Magaling ka magbilyar, ha? Pwede ka maging hustler. All the more why you should hire me as your assistant manager, right? Alam mo, paprangkahin na kita, Julia Clarete. Artista ka. Magaling ka makitungo sa mga tao, magaling ka makipag-usap. Paano kung ikaw magusto nila kaysa sa akin? Baka naman patalsikin ako ng amo ko at ikaw ipalit sa pwesto ko, di ba? Boyfriend mo, kasuhin mo muna. Sir, please, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Kahit ano papasukin ko, kahit pagbabartend. Ano naman ang alam mo sa pagbabartender? Sir, kahit martini, kaya ko po. Long Island iced tea, tequila sunrise, name it. From fancy to lowbrow, sir, kaya ko po kahit ano. Failing that, kaya ko rin po maging cook. Alam po kung anong gustong kainin ng mga tao dito. All around ka, ha? Pag-iisipan ko. Masabi mo na yung boyfriend mo. Bakit kailangan mo mag-apply sa lugar na yun? Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Artista ka eh. Han, ang artistang walang trabaho, walang pinagkaiba sa taong grasang wala ng trabaho na nakikitulog sa ilalim ng flyover, okay? Sigurado ka? I mean, seriously? Seriously? Wait, alam ko na. Ba't di mo kukunin para legal mo? Mabilis naman ako magbasa, nakitindi ako ng legalese. Pwede kitang tulungan sa mga kliyente mo. Pero kung naiilang ka dun sa idea na tayo magkatrabaho, baka pwede mo naman akong i-refer dun sa mga lawyer friends mo. Pwede ako. You don't have to work. Anong gagawin ko sa buhay ko? Julia, we've known each other for quite some time. Kung sa'yo, sapat na oras na yun sa akin, hindi ba? May tinatago ka ba sa akin? Si Julia Clarete, kilala mo si Giselle, hindi ba? Bagaman mahal ni Julia ang kasintahang si Marlo, may kung anong puwersang hindi niya maintindihan at maipaliwanag na naglapit sa kanya sa isa pang lalaking minsan niyang nakilala, si Tonichi. Marami ka ng pinakilalang lalaki sa akin. Pero bukod tanging si Tonichi lamang ang nabastos ko. Dahil mukhang bastusin? Simple lang. Mukhang walang pangarap sa buhay. Pwedeng kaya-kayanin, di tulad ni Marlo. Hindi kita anak. Nanay ang tawag mo sa akin. Pero alam mo at alam ko, nanay-nanayan mo lamang ako. Meron kang tunay na ina. Si Alma yon, siya ang nagsilang sa'yo. Yaya mo lang ako. Pero nung araw na nagtangka kang magpakamatay, ako ang naandun.
Sa maniwala ka o hindi, Giselle. Yung naramdaman kong pag-aalala sa'yo, yan ang nararamdaman ko ngayon sa relasyon mo kay Tonichi. Itaga mo sa bato. Lolokohin ka lang ng lalaking yon. Di mo alam ang sinasabi mo, nanay. Mas lalo ka na. Ayan ka na naman. Nagtatanggol ka na naman ng lalaki na hindi mo naman masabi na 100% na talagang mahal mo. Takas. Ikaw yung bantay mo, di ba? Isang yaya sa isang shota. Hindi pansinin si Marlo, boyfriend ko lang yun. Ayos ka din, ano? Ako? Ano ba ako? Tonichi, ikaw lang naman nakakilala sa akin ng buong buo. Kung magsasabihin ko, walang alam mo na kung ano. Alam mo, corny, pero feeling ko, ikaw yung soulmate ko. Corny nga. Pasunurin ako kay nanay. Baby pa lang ako siya na nag-alaga sa akin. Andiyan siya, sige, dapat ginawa eh. Peramin kami o wala. Pero hindi ka niya tanggap. Pero someday. What do you mean someday? Someday, tatanggap ka rin niya. Kahit hindi tayo magkatuluyan ngayon, magkaroon ka ng asawa iba, magkaroon ako ng asawa sa iba. Magkaroon ka ng anak, maghihiwalay rin sila dahil tayo yung magkakasama talaga. Magtanda natin tayo pa rin. Hindi tayo magkakaiwalay kasi tayo dapat sa isa't isa. Kapuso ka na daw. Mukhang mas bagay ako dun eh. Ikaw, kamusta ka na? Eto, ganito pa rin. Sumbungan ng mga kaibigan ng mga love stories na nauudlot. Tol, kilala mo si si Beverly? Kilala mo yun. Siya yung patay na patay kay kay Tonichi. Marami namang nagkakagusto kay Tonichi. Actually. Oy, wait lang. Speaking of the Beverly, eto na siya. Hello? Oh, wait, easy. Hindi kita maintindihan. Sorry. Condolence. Tawagan tayo. Meng. Si Tonichi. Pakamatay. Binaril ang sarili. Oh, Giselle, bakit? Giselle! Bakit?
naghihintay sa'yo. Tuparin mo ang iyong pangako, buuin ang puso ko. Bumalik ka lamang. Why? Sabi mo maghihintayan tayo tapos gaganyan ka. Tapos dahil dyan sa ginawa mo, mas maraming hindi nakakaintindi sa akin ngayon. Parang ginawa mo akong ligaw eh. Yung feeling ko tuloy mag-isa na lang ako talaga sa mundo ngayon dahil wala na akong pinaghuhugutan ng lakas ng loob. You feel misunderstood. All the time. Ever since before pa. Maski sa kabila pa. I always feel misunderstood. Kung gusto niyo, lapitan niyo ako in person, ikikwento ko sa inyo lahat. Dahil kung pakikinggan niyo, maiintindihan niyo kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit ako minsan iiyak na lang ako, minsan nalulungkot ako, minsan tulala ako. Kasi 6 days after he died, I was taping for a show. And what do you expect? Talaga tulala yung tao niyan. May marinig kang isang bagay na, ganyan, kapangalan niya, iiyak ka na kaagad, hindi ka makakain. Kahit sino siguro na nakaranas ng ganun. Ganun din ang nadaanan. So, sana lang po, konting pag-unawa lang po. Konting bawas lang ng paghuhusga. Death anniversary ni Tanichi. Pwede ko po ba siyang puntahan sa bahay niya para makita ko ni mami niya at saka yung kapatid niya? Kaya mo na? Sasama mo naman ako, di ba? Ako, Julia naman pala. Ang storya mo naman pala. Napaka-colorful. Sino mag-aakalang ganon? Ngayon ba, at this point, masasabi mo bang completely you have gotten over? No. But Hindi I've pa rin? accepted it. May mga epekto pa rin po sila sa akin. Like ano? Still sleep with the knife under my pillow. Because? Because of the fear. Siguro po kasi ilang taon din akong takot na parang, baka biglang may umatake sa akin. At talagang sa tansya mo, you will have the lakas ng loob para gamitin yung ano? Siguro. Siguro, no? Pag ando doon na yung when the situation presents itself, alin ang pinakamabigat na among other things? Repeated molestation sa akin. Conscious and unconscious, parang I was being abused. Nakikita mo pa siya hanggang ngayon? Not anymore. Not anymore. Ayoko na. Have you forgiven this person? Oh, yes, I have. You have? Yes, I have. Did he ask forgiveness from you? Hindi. He did not. Ano naman ang ginagawa mo para nga maiwaglit mo sa kaisipan mo? Ever since, I've been praying for it. For forgiveness, for acceptance, na freedom from it. Pero syempre, may mga epekto pa rin siya na hindi natin kaagad matatanggal. Bago mo naisipan yon, nasubukan na mag-suicide, anong tumatakbo sa isip mo? Parang ang dami mong boses sa ulo. Pak, isa ganun, pak. Parang tas may isang sasagot doon na, hindi naman ganun. Tapos hindi, ganun talaga eh. Hindi mo naman mababagin, mababago mo pa. So ang dami-daming boses sa ulo mo. And usually, kasi pag ganun nakakainom. So ito nakainom ka. When you wanted to, yung ibang times when you attempted,
Anong ilang times? So, ilang times ka ba nag-attempt mag-suicide? Maraming beses. Maraming beses? Yeah, I started very young. Tao daw na magko-commit ng suicide, no? Usually yan, nagbibigay yan ng mga, ng mga signs. Ang ginagawa ko, kasi I was already a painter then eh. Dun sa painting paper ko, sa huling-huling page ng sketchpad ko, nakasulat dun, o ito, salamat, minulestya mo akong ilang taon. Pangalawa, ikaw, sige, sa'yo na lahat ng gamit kong may halaga. Pangatlo... So it's a last... Yeah, more of a last will. If there was anybody around you to talk to you, to hug you, to kiss you, to, to caress you and to appease you and to tell you that everything is gonna be alright, sa tansya mo, mapipigilan yung pag-suicide mo. So it's basically being alone. O paano mo ngayon na ikambyo yung buhay mo? When he committed suicide last year, I started writing songs. I wrote him a song. If someone would just listen to what I want to tell him, even if he can't hear me anymore, okay na ako. People started listening to me, and then they started giving me work, and then they tried me out as an actress. So I started getting work, and then Eat Bulaga came, and then Extra Challenge, and then all these projects came, until your show gave me the chance to let people know what happened and for them to hear my song for Chico. So pretty much, my goal has been fulfilled. Thank you very much. Baka si Chico ayan na si Chico, what would you tell Chico? Well, thank you. Ano yung gusto mong ipamanang aral sa mga nanonood sa atin, lalo na ng mga kabataan? Sa kahit anong pagsubok na dumating sa buhay ko, sa kahit anong hirap na dinanas ko, sa kahit anong daming tanong ko, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili ko, never ako ni minsan nagtanong sa Diyos kung bakit niya ginawa sa akin yun, kung bakit binigay niya sa akin yung mga ganong pagsubok o blessing, bakit ako kailangan dumanas na gano'n. Never ko siyang tinanong. Bagkus nagpasalamat ako dahil pinatatag niya ako. Tsaka sana, ang mga bata makinig sa mga magulang. Kasi ang magulang, they will always want the best for you. They may not always know what's best, but they will always want what's best for you. At sa mga magulang naman po, sana pakinggan niyo rin yung mga anak niyo dahil hindi naman sila tanga. Dahil galing sila sa inyo na mga nilalang na may alam, expectin nyo rin na mga nilalang din silang may alam. So, dapat pinapakinggan nyo rin yung mga anak nyo. So, kinigan lang yan. Patience is a virtue. Anyway. Thank you very, very much to you. At hang on there, okay? You're doing very well. Hang on there. I will. And God bless you. Minsang pinagtakha ng mga manonood ang kanyang mga kilos at pananalita. Pero sa ilalim ng kanyang mga naging karanasan, masasabi ngang kakaiba si Julia. Dahil sa kabila ng pang-aabusong nasaksihan niya sa ina at sa naranasan niya na ilang taon sa kamay ng sariling kamag-anak, nagawa pa rin niyang ibangon ang sarili at abutin ng mga pangarap. Kaagapay ang malakas na pananampalataya sa Panginoon. Tanging pagtanggap sa bawat pangyayari ang naging susi ni Julia upang lalong pagtibayin ang sarili. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Bumalik ka na sa akin, nangangakong ako'y maghihintay.